Today is Monday, June 16. Today is June 16, Monday 2026. So 50 minutes drive na naman tayo. Winnipeg to Steinbach. Guys, samahan nyo lang ako sa trip natin. Ito yung daan natin. Yan. Nasa highway ano tayo? Highway 59. Ito yung highway 59. Marami lusutan to papuntang Steinbach. Maraming daan. Pwede kang dumaan sa Highway 59, pwede kang dumaan sa Trans-Canada Highway, pwede kang dumaan doon sa may basta maraming lusutan, maraming daanan. So this time yan, medyo safe naman tayo kaya tapos na ng ulan, yan, pauwi na po tayo. Yan ang daan, tapat ko muna sa daan na magsawa kayo sa mukha ko parang sawa na kayo sa mukha ko. Yan. Yan, pinapakita ko lang po yung daan. Yan, para sa mga para sa mga magbabiyahe going to Steinbach. Kasi baka biglang dumaretso medyo mabilis tayo. Yan. Pasok na tayo sa two-way lane. Kumbaga one way papunta doon, one way sa kabila. Yan, salubungan na to. May mga kasalubong na tayo. Medyo pagka ganito yung daan, medyo risky nga lang. Kasi siyempre pagka may mga nagkakamali, hindi natin minsan may mga aksidenteng napapasobra ng kabig, yun sigurado magkakasabitan at magkakaroon ng disgrasya. Kaya ako dito dumadaan, medyo malapit yung daan dito. Kumbaga yung biyahe nating 50 minutes kinukuha lang natin dito ng mga 45 minutes, 40 to 45 minutes dito sa likod. Yan, 40 to 45 minutes. Pero kung sa may Trans-Canada Highway tayo dadaan sa may highway na malaki, mas safe doon kasi maluwang, kumbaga one way lang, paano wala kang kasalubong. Dito may mga kasalubong ka dito kaya medyo delikado, lalo pagka winter time. Hindi ako dumadaan dito pagka winter time, pagka maraming snow. Doon ako lagi sa may Trans-Canada Highway. Di bali na tayong magtagal, ang importante safe tayo. Ang delikado dito pagka winter, lalo pagka may mga kasalubong kung malalaking truck. Mamaya papakita ko sa inyo pagka may kasalubong tayong malaking truck. Medyo delikado po. Kaya talagang medyo alisto ka din. Although meron namang pagka merong may mga tawag dito, yung pagka may kasalubong ka na parang nagkamali ng kabig at napalabas sa lane, pwede ka namang meron namang space sa side, sa may right side. Yan, pwede ka namang tumabi ng bahagya. Kaso napaka-delikado ng ganun. Kaya pagka nagdadrive
tayo rito, talagang ano, kumbaga focus ka talaga sa pag-drive. Kung inaanto ka, di tumabi ka na muna, pahinga ka kahit mga 5 minutes, 10 minutes. Yan na nakikita niyo yung mga kasalubong ko. Yan. Medyo delikado lang pagka winter nga, paulit-ulit. Pero pagka ganito, summer ngayon dito, summer pero katapos ng ulan, medyo ang temperature ngayon 16 degrees Celsius, medyo tamang malamig lang na konti, hindi naman mainit, hindi naman sobrang lamig, sakto lang 16 degrees. Pero summer na dito sa Canada, summer na talaga. Pero medyo minsan umuulan, hindi maiwasan na pag umulan medyo lalamig ng konti, pero hindi naman ganong kalamig, tolerable naman yung lamig. Yan yung mga nakasalubong natin. Tapos yung mga nasa side natin, yan mga ano po to, talaga dito sa Steinbach, dito sa Manitoba, puro mga farm ang mga kinabubuhay ng mga tao dito. Maraming farm dito. Medyo nagba-vlog lang tayo ng konti para konting video. Yan. Para hindi tayo antokin. Minsan nagkakating trip ako pagka dito ako dumadaan, sobrang antok, pagod. Yan, diyan ako nagpapahinga. Yan yung may kotse na yan, yung kotseng kuba na yon. Yan, diyan ako nagpapahinga. Papahinga ako ng mga 5 minutes pagka sobrang antok. Kaya nga nasabi ko, mahirap din mag-drive dito pagka inaantok ka. Pagka inaantok, magpahinga. Kesa naman madisgrasya tayo. Yan o. Ito nyo, summer ngayon dito pero yan o, maambon ngayon. Medyo may ambon. Talaga sa Canada talaga dito sa Canada talagang ma-encounter mo lahat dito ng ewan ko lang sa ibang lugar kasi galing kami ng Middle East, kaya medyo nagugulat tayo minsan sa weather dito. Although yung snow, yung winter, alam na naman natin. Kaso minsan pagka winter po dito, minsan talagang napaka kumbaga sobrang lamig. Inaabot po minsan ng ang lamig dito, inaabot ng 40 degrees, negative 45. Ko talaga yon, na encounter ko talaga yung negative 45. Siguro mga dati pa mga negative 50 raw, yung mga kwento na iba. Pero na-encounter ko dito simula nung dumating kami rito, 2 years na kami rito, na-encounter ko talaga yung negative 45. Talaga sobrang lamig, talagang parang mapuputol yung tenga mo. Yan. Pero syempre pagka nasa labas ka, kinakailangan balot ka. Wala pa. Pagka ipapakita ko sa inyo pagka may nakasalubong tayong truck. Ito mga bus lang to yun. Maliliit lang yan. Yan. Pero pagka mga bus na malalaki, truck na malalaki, minsan lalo pagka malakas yung hangin, talagang minsan gumagalaw yung yung manibela mo. Talagang minsan pag malakas ang hangin, talagang medyo hihigpitan mo ang hawak sa manibela pag kami nakakasalubong ng truck. Yan, ngayon lang ulit ako nag-video, nag-vlog. Ang tagal kong natigil. Lang naman tayo, kumbaga
upload lang naman tayo sa video, wala naman tayong masyadong subscriber, wala naman tayong mga viewers. Kumbaga yung mga video na to isinisave ko lang talaga sa YouTube. Yan. Para pagka in the future meron akong pagka nagkaedad na tayo, pagka tumanda tayo, may mapapanood tayo, meron tayong mga memories na mapapanood. Yun lang naman ang purpose natin. Walang magtiyagang mag-subscribe sa atin. Hindi naman tayo talaga YouTuber. Kumbaga tayo is nagbibideo lang talaga. Yan, malapit na tayong kumaliwa. Wala tayong na-encounter na truck ngayon. Malaking truck sa ngayon. Siguro doon sa pagkaliwa natin. Kasi kakaliwa pa tayo dyan eh. Yan, malapit na tayong kumaliwa. Papasok na Steinbach. Ito Highway 59. Itong highway na to, itong dinadaanan natin. Yung kakaliwa natin, Highway 52 yun. Yun. Kapasok na ni Steinbach yun. Highway 59, itong binabagtas natin. Pero yung papasokan natin, kakaliwaan natin is Highway 52. Yan, pakita ko sa inyo. Ewan ko lang kung nakikita nyo. Pasensya na kayo, nakasabit lang yung natin, cellphone. Nakasabit lang. Yan. Nagsignal na ako pakaliwa. Yan, may truck na naghihintay yan kasi kakaliwa ako eh. Yan, malalaking truck na din yan. Kaliwa tayo rito. Yan, priority tayo. Yan, yung mga truck na malalaki na yan. Pagka yan, yung mga malalaking truck na yan, yung mga long haul na yan, pagka nakakasalubong natin sa highway at malakas nga ang hangin, talagang gumagalaw yung gumagalaw yung manibela. Ito, mixer ng truck mixer. Yan, delikado po ay kung magkamali po yan, kita nyo, medyo gumagalaw yung malakas ang may hangin po eh, medyo malakas ang hangin. Kaya nga pagka merong truck nakakasalubong talaga, pagka malakas ang hangin, talagang dinodoble ko ang hawak ng hindi ako nag-iisang kamay, talagang hinahawakan natin ang dalawang kamay. Yan, tulad ng ganito. Yan, nakaganito tayo. Pero pagka wala ka namang kasalubong, yan, pwede ka na mag-isa. Pagka ang kasalubong mo is mga kotse-kotse, yan, pwede naman tayo mag-isa-isa lang. Pero pagka truck at malakas ang hangin, talagang huwag na po kayo mag-isang kamay. At talagang minsan nagkakaroon ng nadadala yung sa sobrang lakas ng hangin, nagkakaroon ng force. Yan, ito nyo, may umaambon. Yan, sa pagkana yung umaambon. Ito nyo yung windshield ko, medyo mapapansin yung patak ng ambon. Yan, gamitan ko ng wiper. Yan, umaambon po sa ngayon. Ganito lang ang buhay natin araw-araw. Ganito, biyahe tayo araw-araw. Kailangan natin magtiyaga para meron tayong nilaga. Meron tayo ng nilaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Pagka hindi mo tiyagain, talagang wala naman tayong pinagsisisihan na napunta tayo dito sa Canada. Although medyo may pagkakaiba sa dati, dito talagang pagka yung naka-temporary status pa lang kayo kung naka-temporary pa lang kayo dito, temporary worker, talagang medyo mag-a-adjust po talaga. Medyo mahirap. Magto 2 years na po tayo dito, pero temporary pa rin tayo sa ngayon. Hindi pa tayo PR. Hindi pa tayo, kumbaga yung application natin is ongoing pa. Waiting tayo. Pero yun nga, kailangan natin maghintay. Iyawaan Diyos naman na natin sana
Sana makuha natin yung permanent resident para medyo ano tayo dito, medyo bawas-bawasan yung mabawas-bawasan yung isipin natin. Although pagka nakuha mo naman yung permanent residence, alam mo yung mga benefits na medyo matatagdagan yung mga benepisyo natin. Although kailangan natin magtrabaho pa rin. Siyempre, hindi na porket na permanent resident na tayo is ihinto na tayo ng trabaho. Hindi po. Kinakailangan pong doblehin pa natin ang sipag sa pagtatrabaho. Kasi pagka once na residence na kayo dito, na permanent residence na kayo, na PR na kayo, maraming mga marami ng mga darating na obligasyon, tulad ng mapipilitan na kayong kumuha ng sariling bahay. Siyempre pagka once na kumuha na kayo ng sariling bahay, andyan na yung mortgage. Yan, magbabayad na tayo ng mortgage yan, lifetime. Ang mortgage po rito is, bahay po rito is payable within 20 to 30 years. Eh kung meron ka namang sinuswerte at may naitatabi ka, pwede mo siyang i-advance para umikli yung para umikli yung years ng yung terms of years of payment mo. Years of payment. Medyo halo-halo na yung natin. Medyo nagkukwento lang po tayo, ha. Kaya yung video natin medyo halo-halo na. Wala tayong topic. Kumbaga kung ano lang yung maisip ko, hindi kinukwento ko sa inyo. Hindi naman tayo wala naman tayong kinukwentong masama. Hindi naman tayo nagmamalaki. Nagkukwento lang tayo. Kaya medyo pagtsagaan nyo ng panoorin yung channel ko, na munting channel. Ayan. Kung meron kayong if you have a chance, you can subscribe. Eds Paul TV. Yan, baka sa mga gusto mag-subscribe, pagka may mga minsan kwentuhan tayo sa pag nagkukwento ako, tapos yun, hindi ko na medyo umuga yung natin. Kasi may truck na dumaan, may malaking truck, hindi ko na ipakita sa inyo. Bali pag kami ayun ang sinasabi ko, minsan delikado. Ito, tingnan natin ito, parang malaking truck mo ayun ang kasalubong natin. Kaya pagka ganyan, hindi lang yun. Pero may pressure pa rin. Yung ganun kaliit na truck, mayroong pressure pa rin. Kaya nga what more yung mga mahaba, yung mga long haul, yung mga mahabang truck, talagang sabi ko nga pagka mahangin, talagang kumawa kayo sa manibela ng dalawang kamay. Huwag kayo mag-isang kamay at minsan nagkakaroon ng baka ma-out of hand tayo. Try kong i-upload tong tong video na to. Actually talagang napakarami kong video. Minsan tamad lang akong mag-upload. Marami akong video minsan. May mga naipon din ako mga video na hindi ko pa na-upload. Yan. Kasi wala naman tayo talagang hindi naman talaga tayo YouTuber. Marami ako talagang na gustong i-upload. Minsan tinatamad tayo, wala naman tayong ganong subscriber, wala naman tayong ganong karaming subscriber, kaya hindi tayo consistent na mag-upload. Ulit sa highway. Hindi ko lang alam kung yung video natin is pagka naka-niya para na itong salamin, yung rear mirror ko.
may sumasayaw yung ano sa lakas ng hangin. Yan. Yan, malapit na tayo ah. Siguro mga ano na lang, from here siguro mga ano, mga 10 minutes na lang. Yan. Mga 10 minutes na lang from here. Nasa ano na tayo, nasa Samada. Nasa Mitchell na tayo. Wala akong Google Map. Kaya hindi ko makita yung eksaktong matay yung Google Map eh. Kaya hindi ko makita yung eksaktong ano, ilang minutes na lang tayo. More or less 10 minutes na lang. Ayan, stoplight. Ayan, ganito lang yung biyahe natin araw-araw. Pagka dito ako dumadaan yan, ganito 50 minutes sa biyahe. Pagka traffic na yon 50 minutes inaabot. Pero pagka ano, inaabot lang ng 40 pagka diretso, 40 minutes to 45 minutes. Pagka dito ka dumadaan ha, pagka dito sa highway na to, yan, 40 to 45 minutes. Pero kung doon ka dadaan sa Trans Canada Highway, safe doon, inaabot nga lang ng 50 minutes. Kasi pagdating sa downtown, pagdating dyan sa may Steinbach mismo, ang dami stoplight bago ako makadating sa bahay. Ayan. Eh dito, ayan, konti lang stoplight dito. Yun nga lang, medyo risky nga, sinasabi ko. Pero ganun lang, focus na talaga pagka nagda-drive. Kahit naman nasa highway ka, dapat din focus ka din sa pagda-drive. Yan, malapit na tayo. Yan. Ganun pa rin. Magkabilang side, mga farm. Yan. Kaya ito rin yung gusto ko talagang vibes. Yung mga ganito, sawa na tayo sa ano. Parang sawa na tayo sa mga city life. Gusto ko na yung mga ganito siguro pagka nagkakaedad na pagka nagkakaedad na tayo, talagang hinahanap na natin yung mga tahimik na lugar. Ito na talaga yung ano, siguro sign of aging. Sign of aging. Yeah. Siguro itong video natin na to is naka 23 minutes tayo. Simula lang mag video tayo. 23 minutes na. Yan, tamaya pagka may chance i-upload natin to. Yan. Sa mga gustong ano manood, sa mga subscriber natin dyan, wag ka naman sanang nabakata. Hindi ko na tayo. Ay Lord, thank you Lord every day. Salamat ng marami. Gabayin nyo kami lagi, gabayin nyo po ako lagi sa pagbiyahe ko, sa araw-araw na pagbiyahe. Although hindi lang naman ako yung ganito, marami din naman talaga dito mga taga-Steinbach na nagbabiyahe araw-araw. Kumbaga ang trabaho din nila nasa Winnipeg. Hindi lang ako, marami din ditong mga taga-Steinbach na nagtatrabaho sa Winnipeg. Kaya ganoon din, katulad ng sitwasyon ko, ganoon din yung sitwasyon nila. Yan, soccer park. Yan, may soccer park. Yan, papasok na tayo ng Steinbach. Hindi, actually, doon pa. Ito, Steinbach na to. Ito, part na ng Steinbach to. Ito yung Steinbach sa likod. Ito yung mga makikita nyo sa likod. Dito sa may highway 52. Sobrang ano rito. Sobrang may sa napuntahan namin. Sa bagay, ito pa lang naman na ano namin sa Canada. Itong Manitoba pa lang naman ang napuntahan namin. Pero yung ano, minsan napunta na rin kami sa Alberta. Pero hindi ano,
marami rin lusutan. Yan, pwede tayong dumaan dito. Pero gusto kong magpagas eh. Pagas muna kaya ako. 166, pagas tayo. Ayan, pagas tayo guys. Pagas po tayo. Muna tayo. Grabe naman. Papagas muna tayo. Eto, pagka yung mga gasoline station, depende rin eh. Pagka yung mga ganito tulad nito, ESO ba to? Yan, medyo mura yung gas dito. Hintayin na natin to kasi baka may magpagas sa likod. Yan o. Pwede naman tayo dito. Pero doon tayo sa unahan. Yan kasi baka may magpagas eh. Para at least maraming makakapagpagas. Yan guys. Pagas na tayo. Tingnan natin kung magkano yung mapapagas natin. Yan, tingnan natin. Tingnan natin yung ATM. Natin kung magkano gasolina natin. Ayan guys, pagas muna tayo. Ayan, pagas tayo guys. Ayan, natin. Pakita ko sa inyo kung paano magpagas. Ito naman sa mga ibang tao, normal na to yung mga taga rito. Pakita ko lang sa mga hindi pa maggas kung paano magpagas dito. Yan o. Yan lang o, anin mo lang itong yung gas station yan. Nasa gas station tayo ngayon, mamimili ka kung regular 87, yan. Pero pinapagas natin regular lagi. Mura. Ngayon nasa 1.66 ngayon per liter. 1.66 per liter yung gas ngayon. Kanya-kanya. Yan. Sarap ang ngayon, panahon, malamig. Oh yeah, 60, tigil na yan. Hindi pa full tank yung 60. Na rin. $60 mag-i-stop na yan. Yan. $60, 50, 35. Yan. 35.95. Nagpaggas tayo ng $60. Nasa halos 36 liters. Yan, 36 liters. Okay na. Halos 36 liters. Yan. Gusto natin. Ayan. 36 liters, $60. Ang per liter ngayon is 1.66. Medyo mataas. Although bumaba na yan, dati nga maabot ng $2 per liter. Ngayon bumaba na. Medyo bumaba na. Thanks God. Yan, ito uwi na tayo, dumaan tayo. Yun o. Yan ang ngayon per liter, 166.9. Pagka diesel 173. Mas mataas ang diesel.
Yan, dito na tayo dumaan sa looban. May daan naman dito. Yan. May daan naman dito, kaya dire-diretso lang tayo. Ito Gisbrek. Ito, Gisbrek Street to. Andito yung ano, dito nakatira si ano, si Ryan Castillo, yung classmate natin. Yan ako, parang Ryan, shoutout sa'yo. Yan, yun ang bahay ni Ryan. Matagal na po sila dito. Matagal na po siya dito. Siguro mga nasa 15 years na dito sa Manitoba yan. Shoutout sa'yo, paring Ryan. Bihira tayo magkita. Medyo busy ang isa't isa, kaya si pagka dito mga tao busy. Talagang minsan talagang walang oras. Yan, 36 na tayo, 36 minutes na po tayo nagbibideo. Yan, harap pa naman sa ano. Yan, 36 minutes na po tayo nagbibideo. Yan, tigil tayo kasi 4-way to eh. Yan, ito isa pa. Siyempre bago tayo sa mga ano, isa pa dito yung mga sa pagdadrive, may mga 4-way, 3-way dito. Ayan, may mga sa mga stop sign, pagka may napadaan kasi stop sign, talagang mag-stop ka. Hindi pwedeng dire-diretso ang ano rito, ang pag-drive. Yung mga galing dyan sa mga Middle East. Yan, shoutout sa inyo. Medyo pagdating nyo dito sa Canada, maninibago kayo. Yan, tulad niya, stop sign. Wala naman tayong wala naman tayong kasalubong. Basta kung sino yung ano, mas unang dumating sa stop sign, yun ang priority. Siya yung unang aabante. Ayan, Gisbrek. Dito tayo sa Gisbrek Street, kina Ryan. Ayan, dito tayo sa may ano, ang bahay natin sa may Barkman. Sa may ano tayo, yan tayo sa may Sterling Crescent. Yan tayo nakatira. Medyo malapit din kay Ryan, siguro mga ano to, siguro mga 3 minutes lang ang ano namin, ang pagitan. Yan, dito tayo sa Mackenzie Avenue. Yan, si Madam Kaya ako si Clarice, nakalipo siya ngayon. Nakalibo yan, sarap buhay niyan. Ha? Nasaan? Nasa bintana nila. Ayaw mo na yung pusa mo. Magkakapusa ka din, wag muna sa ngayon. Ay guys, andito na po tayo. Ayan, pahinga na tayo, nagpagas na tayo. Sige na din sa nakalib siya ngayon eh. Paano guys, medyo mahaba na yung kwento ko. Halos nagkwentuhan tayo ng 40 minutes hanggang makauwi tayo. So andito na tayo sa bahay. It's time to rest. Tapos bukas biyahe uli po tayo. So umaga try ko mag video papunta naman doon sa trabaho. Simula rito papuntang trabaho. Ito. Okay, paano po? Kita-kita tayo bukas. Pahinga uli ngayon. Pahinga muna, tapos tulog, kain, pahinga, tulog, gano'n lang. Tapos sabak uli, trabaho uli, gano'n lang. O paano guys, iwan ko muna kayo. Pagpalang araw sa inyong lahat, and see you tomorrow. Bye guys.